Hello, welcome to um, Virgo Philippines. So, reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi talaga natin makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. But anyway, hopefully, makarelate ka. Makaresonate ka sa ating reading. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook. And kung gusto mo, pwede kang magpa-palm reading naman mula sa akin. If you would avail yung mga PO bracelet dun sa aking TikTok shop, check mo na lang, no? Okay, so again, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Let's start your reading. By the way, December 23, si Jing Tarot Reader, pupunta na naman siya sa bahay ampunan. So, kung gusto po ninyong makatulong din po sa mga batang nasa orphanage, makipag-coordinate na lang po kayo kay Jing Tarot Reader na sa Facebook. You do have here the Ten of Pentacles. Napakaganda, no? This is your element, actually. That is Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Swords is here. Page of Cups. Then you do have here the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Money is good, nakikita natin with the Ten of Pentacles. May mga dumadating, may mga dadating pa, may mga nag-grow sa buhay mo ngayon. I see a problem for some of you na may kinalaman sa kids, sa children, or either yun yung kailangan pagkagastusan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi naman kinalaman. Maybe nagkakaroon lang ng problem kasi ito yung iba kasi Christmas season. So, pwedeng may problema sa kids because of gastos, 'di ba? Yung iba kasi kailangan mo magbigay ng regalo, kailangan mong ganito ganyan, 'di ba? Or yung iba sa inyo, may mga pagkakagastusan ka um, na parang hindi mo prepared yung sarili mo dito sa gastos nito. Or maybe meron ka lang talagang problema kahit walang kinalaman sa pera regarding dito sa child na ito or children for some of you. Anyway, take only what resonates. But you are the Queen of Pentacles. You are the Queen of Pentacles. You do have a lot to offer. Kaya lang with the Emperor, nararamdaman ko yung energy ng reversal dito. Emperor in reverse. For some of you, hindi ka confident enough. So, you are the Queen of Pentacles. You do have a lot of things to offer. Marami kang kayang patunayan. Pero, kulang ng confidence. Medyo may hiya akong nakikita sa'yo. I feel like there's a lot of new beginnings for you, for what I can see here with the Ace of Pentacles and the Ace of Wands. So, may mga new beginnings sa'yo. And actually, you can handle it with the Two of Swords. Kaya mong pagsabay-sabayin, i-handle lahat ng mga bagay na ito. You are the Nine of Cups. I can see you na meron kang parang kapasidad, meron kang angking galing, meron kang skills para i-handle lahat itong mga bagay na ito. And for what I can see here, you see the cat here, para siyang nakahuli ng ibon, which is maaaring the cat, yung energy nito, katulad ng isang pusa, kung makakita ng ibon yan, parang ang hirap maabot, di ba? Kasi ang ibon lumilipad. Ang hirap, maaaring ito ay may kinalaman sa pangarap mo. Diba? Sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Na parang ang tingin mo doon, ang taas-taas. Pero eventually, it takes time. Hindi lang ngayon natutunan mo or matututunan mo itong mga bagay na ito, itong skills na ito. For some of you, meron kang skills na madedevelop mo and eventually magbubunga or magbibigay ng malaki na award sa'yo. So, sa katagalan, sige lang, masdan mo lang ng masdan yung pangarap mo, ituloy mo lang ng ituloy ko anong pangarap mo. And then, may mga times na mahuhulog ka, katulad nga ng isang pusa, pag huhulihin niya yung ibon, may mga times na lilipad papalayo yung pangarap na yan, or mapapalayo ka na naman. May mga times na madadapa ka, mahuhulog ka, tapos hindi mo na naman naabot yung pangarap mo. Pero eventually, kasi nga,
sa katagalan, maaabot at maaabot mo rin ito. Kasi maaaral mo eh, makikita mo, ay ganito pala yung um, kung paano siya gawin, kung paano siya laruin, kailangan ko lang maghintay, ganun. So may ginagawa ka ngayon na nakikita natin na maaaring hindi ka lang confident pa, pero time will come na pag na-develop mo na yung sarili mo, panigurado, tiyak na magbubunga ito sa'yo. So, napakaganda dito pa lang, ano. So, gusto kong malaman with the Nine of Swords and the Page of Cups, what is the advice for you here? What is the advice for you? Is this with regards sa child or um, yung problema mo regarding children or sa kabataan or a person na which is maybe younger than you. Yan, may child energy dyan. So, what is the advice here, Spirit Guides, Angel Guides, for the sign of Virgo? Okay, the advice for you, we do have your I like you, and you do have your coffee cup. Okay, so with the I like you and the coffee cup, for what I can see here, it's like, yeah, with the meeting and conversing, for some of you, kailangan mo kausapin. Kailangan mo kausapin. And then, in a way, with I like you, na yung, nakikita mo yung fun, flirting, kind of energy. So, pag kinausap mo siya, kailangan yung masaya lang. Hindi yung tipong nagagalit ka. Hindi yung tipong kakausapin mo ng masama yung loob mo. Habaan mo lang yung pasensya mo with a coffee cup. Napakahaba ng pasensya mo dapat yan. And also at the same time, i-develop mo yung friendship with this child. Particularly bata ito eh. And nakikita natin with the sunglasses. For what I can see here, all you have to do is tignan mo kung ano yung mga makakapagpasaya dito sa taong to, and then laruin mo lang yon. Huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang we do have here the stab in the back, so huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang pagalitan. And for what I can see here, nakita ko kanina yung twin flame energy, twin flame, so that is with regards to your past. So ano ka ba nung kabataan mo? Ano yung gusto mong approach na gawin sa'yo dati para mapasunod ka nitong mga nag-handle sa'yo? Maybe your parents or yung relatives mo na sila yung naggabay sa'yo. Paano approach ba yung ginawa sa'yo? Or yung gusto mong gawin sa'yo. So, i-apply mo siya dito sa nagiging problema mo dito. So, let's move on to your person pagdating sa love. Who is this person that you're dealing with for the sign of Virgo? For the sign of Virgo. Three of Swords. Okay. The Justice card could be dealing with another Virgo or a Libra, or pwedeng may Libra ka sa iyong chart. Ayan. And at the bottom of, or may Libra yung person mo sa kanyang chart. You do have your Queen of Pentacles. Yeah, you could be dealing with another Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. I see that for some of you, pwedeng you're also dealing with someone who is very stable. Gusto kong kumuha pa ng isang card. Kasi actually, I can see stability dito sa person na to. Pero, hindi siya happy. That's the energy. Yeah, you do have here the Five of Swords and the Three of Cups. This is someone na maybe who hurt you in the past. Pwede nagkaroon na ng reconciliation sa inyo in the past, pagkikita. But this person hurt you a lot. Ngayon, nabaliktad ang sitwasyon eh. Parang siya yung nasasaktan. I feel like this person wants to have
what you have. So, gusto niya magkaroon ng kung ano yung mga meron ka rin. Ngayon, yeah, this person wants to have whatever you have in your life right now. Like, pwedeng nabaliktad yung sitwasyon niyo ng taong to. Tell me more about this person. Emotions towards you. You do have here the sword and rose. So, pwede kang person na to, may something siyang sinabi in the past sa'yo. Like, maybe that is the truth. Like, I can see a conversation in the past sa inyo. Pero, ginawa niya lang yun or sinabi niya yun kasi may pinoprotektahan lang siya. Like, maybe sinabi niya yon because, you do have the clock and a hammer. So, because this person needs more time and pwedeng nagulat siya sa mga nalaman niya or nangyari sa inyo. So, kaya niya nasabi yon. But, I feel like, tinatry niya lang either protektahan yung kanyang sarili or yung kanyang emosyon regarding that. So, ngayon, paulit-ulit na hinahunt or paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya to. Itong mga ginawa niya, sinabi niya. And, I feel like we do have the kisses and love. So, this person is, there's a lot of love. This is unconditional love na nararamdaman itong taong ito sa'yo. And this person, wants to give you that love by communication. Parang gusto niya makipag-communicate sa'yo. Ngayon, gusto niya makipag-usap sa'yo. Like, gusto niyang maramdaman ulit yung affection, yung emotion, kung ano yung ginawa mo sa kanya in the past na pagpaparamdam or pagpapakita kung paano. Sa nakita natin dito, ikaw yung nagbigay sa kanya, nag-present ng sarili mo, naging vulnerable in the past. Tapos, gusto niyang mabalik yun, yung atensyon, yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya in the past. And maaaring ito yung pinagsisisihan niya dito. Kasi parang napipilitan lang siya sa something ngayon. And ano yun? Ano yung something na yun? Saan siya napipilitan? I want to know. Yeah, napipilitan lang siya. You do have here the runner and the stab in the back. I feel like napipilitan lang siya na taasan yung ego niya ngayon, na lumayo siya, na umiwas siya sa'yo because napipilitan siya kasi nasasaktan siya eh. For some of you, this involve a third party situation. You do have here the girl with the snake. Yeah, and pwedeng there's love na involved doon coming from the third party. So, pwedeng kung siya ay nasa isang relationship, nakikita niya yung pagmamahal sa kanya ni third party, or if nasa side mo yon, pwedeng nakikita niya sa'yo na parang, ay hindi, mahal mo na yan eh. Mahal mo na yung third party na yan eh. Or, yung person mo, nakakonect na iba pa, ang nakikita niyang mahal ka. So kailangan kung lumayo or umiwas because of this third party situation, whichever side, kasi actually feeling niya wala nang chance, the Grim Reaper is here, and you do have your separation. So nangyayaring separation sa inyo, nasasaktan siya, nahihirapan siya, pero kailangan niya maging matibay, matigas, and kailangan niyang umiwas. Okay, so for now, nakikita natin na mas lumalayo yung tingin niyang pangarap niya, which is, for what I can see here, ikaw yung pangarap na ng taong to. So, what will happen in the near future for the both of you? Tell me about the future for the sign of Virgo. Tell me about the future for the sign of Virgo, please. Sun, rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have here the Sun. Wow. The Sun is here. You do have here the Four of Cups. Oh, wow. You do have here the Six of Cups. And actually, this is an additional message. Hindi ko siya kukunin. Tell me more
Ace of Wands. Ayan, napakaganda. Ikla-clarify ko lang itong Eight of Swords, which is the additional message for you in the near future. Okay, you do have here the Six of Pentacles. Okay lang. Kukunin ko na rin sa, sa side ng person mo. In the near future for the sign of Virgo, you do have here the Four of Pentacles. Oh, wow. Six of Wands and one more card. Okay, meron tayong ditong angel number 666. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. One more card for the sign of Virgo. Two of Wands is here. Okay, you do have here the Page of Wands and another card which is the High Priestess. For some of you, this is a soulmate connection. Anyway, kukuha na lang ako ng isa pang card dito. Okay. So, you do have here the Golden Mirror and the the Dragonfly and the Paradise. Okay. So, sa nakikita natin dito, there's a lot of positivity, blessings, happiness na mangyayari sa'yo. Sunod-sunod actually yung blessings na nakikita natin with the Four of Cups. This is something na kulang na lang sa buhay mo. Nakakita tayo ng mga tulong or offers or tulong na maybe actually offers and or mga bagong opportunity na dadating sa'yo na wala kang choice kundi tanggapin actually kasi kailangan mo yon. And hindi ko rin naman nakikitang nahirapan ka bagkus nakakita ko ng masayang energy sa'yo kasi nandun yung hiya. Pero ma-overcome mo rin yung hiya na yon. And I can see a lot of something like I can see a surprise na possible na dumating sa'yo. With the number 666, this is an angel number sa'yo. Ayan, 3 beses nagpakita si 666. So, that's si number 6. So, that's 666. And sa nakikita natin doon, it's a very balanced energy. Okay? And punta tayo dito muna sa bago tayo pumunta sa person mo. There's the Six of Pentacles. What I do see here is that pagdating sa future, pag ikaw yung tutulong, no? Ilagay natin sa energy na ikaw yung tutulong. I do get a feeling na kailangan mong maglaylo or wag ka masyadong mabait, wag ka masyadong tumulong. This is like an advice. Kailangan mong pigilan yung sarili mo sa pagtulong. Why? Tell me about this. Spirit guides, angel guides. For the sign of Virgo. Okay, you do have here the love. Although nandun yung gusto mo, nandun yung maybe mahal mo or importante sa'yo yung tao or gusto mo yung gagawin mo, natutulong ka. But we do have here the karmic relationship. At the bottom of the deck, I feel like you need to focus on yourself first. I-grow mo muna yung sarili mo. Mas marami, tell me more. Yeah. For what I can see here, you do have your healing heart. Kung ano yung mga kailangan mong gawin, unahin, ayusin, yun na muna. Maybe something to do with your health, or for some of you, kung ito may kinalaman sa relationship, sa connection, kung ikaw yung bigay ng bigay, you have to stop giving something towards this person. Huwag kang magbigay, huwag kang mag-effort, or hayaan mo rin gawin niya yung part niya.
Okay? Nakakarinig ako ng energy ng charity for some of you. Like, hindi mo obligasyon yung charity na yun. You're giving everything na supposed to be, hindi mo naman talaga dapat ibigay. Tell me about this. Spirit guides, angel guides. Sunglasses, heart with a key. For what I can see here, kailangan mo munang for what I can see, kailangan mo munang i-open ang sarili mo sa stress, or tanggalin ang sarili mo sa stress. So, kung may kailangan kang tulungan, whether ka pamilya, kung sino man ito, na it requires money, no? Parang, wag mo munang ibigay, or wag ka munang tumulong. And, yung iba may kinalaman sa charity, wag ka munang tumulong. I don't know why. Actually, wala akong idea. You do have your love call and photograph. I can see a particular kontrata, na magiging maganda yung resulta. So anyway, regarding sa pagtulong kanina, wala akong masyadong makuhang message doon. Pero yun nga, you have to lie low sa pagbibigay. Kung kahit sino, kahit ito ay simpleng pagtulong na feeling mo hindi pa siya mababalik. Unfortunately, hindi siya mababalik sa'yo. So, yung pagtulong, medyo ilailo mo yan. So, kung may kinalaman sa pera, pagpapautang, etc., unahin mo muna yung sarili mo, okay? Hindi naman masamang tumulong, pero ikaw mismo kailangan mo rin ng tulong, unahin mo muna yung sarili mo. Nagigets mo. And you do have the Four of Pentacles, so this is with regards to your person. I can see communication with the Page of Wands. Pero ayun, kailangan mo pa rin pakiramdaman itong taong to kasi hindi pa rin ako nakakita ng mag-open up siya sa'yo. The High Priestess here is here. This could be your soulmate, but you know, yung mga napapanood mo sa tarot, I mean, hindi ko masasabihin na kasi this is general. Pero yung napapanood mo sa tarot na may kinalaman sa emotions niya, kung ano nasa isip niya, kahit hindi lang sa akin, kahit sa ibang mga tarot reader, I can see na yun talaga yung totoo regarding dito sa person na ito. Mararamdaman mo yun. And this person is thinking of you. And in the future, still will be thinking of you. Nakakita tayo ng communication, pero ang communication ay may kinalaman lang sa plano nitong taong to. Like, pwedeng ibulgara niya or sabihin niya sa'yo kung ano plano niya. At the Seven of Wands, this person wants to get out of something in the future. Gusto niyang umalis or lumayo sa something or someone in the near future. Kasi with the King of Swords na-stress na siya eh. The world is here. This is separation, paglayo. And I can see na pwedeng ang maging actions mo dito or ang maging pinakatulong mo is advice with the Queen of Wands. So, yan. May mga advices sa itong taon to. Seven of Swords is here. So, yeah. I can see this person na pwedeng i-try niyang unti-untiin ka na sabihin ko na plano niya because feeling niya ikaw yung makakatulong sa kanya, na ikaw yung tatanggap sa kanya. So anyway, itong additional message dito, the Dragonfly, for some of you in the near future, there's this change na kailangan mo makasanayan, ma-adapt. You do have here the Paradise. I can see happiness in the near future for you. The Golden Mirror. Mararamdaman mo yung happiness pag inisip mo lang yung sarili mo. Hindi ito yung time na dapat iniisip mo yung mararamdaman ng ibang tao,
kung anong dapat yung tulungan mo dapat itong mga taong ito. Hindi ito yung time na yun. This is the time na you have to love yourself. Give everything sa sarili mo. You know why? Kasi hihilahin ka lang pababa niyan. Kasi nga minsan yung pagtulong hindi nakakatulong. Bagkus yung pagtulong, hinihila ka lang pababa. So, yun yung advice sa'yo. Huwag kang munang tumulong, especially Christmas season, 'di ba? Nandiyan yung kailangan, unahin muna natin yung pagbibigay kasi kailangan ganito ganyan, pagtulong yun, etc. Pero wag muna. Wag muna. Ibigay mo muna sa sarili mo. Soon malalaman mo kung bakit. Okay? And then mapapa-thank you ka na lang, ay buti pala hindi ko ibinigay. Buti pala hindi ko muna binigay or tinulungan itong mga dapat kong tulungan dito kasi maybe there's an unexpected gastos na pwedeng dumating sa'yo ng first months o first 4 months ng 2024. So, ayun. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.